Here's another sugar-free salad recipe para dun sa mga kagaya ko na hindi kumakain ng rice. Kaya para dun sa mga naka-no rice diet dyan, welcome. Gayahin niyo tong recipe na ito kung naghahanap kayo ng rice alternative. Konting ingredient lang ang kailangan natin dito. So, number one, cucumber. Cucumber yung main na gulay na gagamitin natin. Tapos ito na yung magiging parang salad or rice alternative natin. Pero mas okay ata kung tatawagin natin siya na pasta alternative. Kasi nakikita nyo yan, ginagamitan ko siya ng peeler para magmukha siyang parang pasta, ganon. Hindi nyo naman kailangan gumamit talaga ng peeler para dito kung skillful kayo sa paggamit ng knife, kaya lang ako hindi. Kaya, ayun, kailangan ko ng peeler. Tapos, yung balat, di ba yung unang peel niya, ang matatanggal lang is puro balat. So, tinatanggal ko yon para ang pangit naman kasi 'di ba, yung meron kang makukuha na isang strip na skin lang talaga. So tinatanggal ko siya. Pero okay na ako diyan sa may mga pakonti-konting balat sa sides. Tapos hiwa lang ng hiwa or peel lang ng peel para meron tayong quote unquote pasta hanggang sa makuha ko yung ganito kadami na pasta or cucumber pasta ganon. Pero hindi ko tinanggal yung hindi ko or I mean hindi ko isinama yung buto-buto sa gitna para bawas oxalates. Kasi dun sa mga may sensitivity sa oxalates, mataas yung oxalates ng seeds. Tapos ayun, nakaka-bloated siya kaya tanggalin natin siya dito sa ating low carb or quote unquote pasta cucumber salad. Ito na, ginagawa na natin ngayon ang ating dressing. First ingredient or main ingredient para sa ating dressing ay Greek yogurt. Unflavored po ito, unsweetened. Sayang naman kasi na naka no rice diet nga tayo, pero sweetened na yogurt naman yung gagamitin natin. Ang taas pa rin po ng sugar nun. So, unflavored na unsweetened na Greek yogurt. Second ingredient is half ng lemon lang yung hinalo ko dito. Tapos salt and pepper, and ayan, yung bumubudbud na yan ay dried na mixed herbs naman. Optional yun kung hindi nyo gusto yung lasa ng mixed herbs. Okay lang. Tapos kung mahilig kayo sa maanghang, ayan, lagay kayo ng chili flakes at anything na pang paanghang pa. Ewan ko na lang kung hindi nyo pa magustuhan ito. So, depende na rin yan sa kung gaano kadami yung ilalagay nyong ingredients sa panlasa na gusto nyo. Ako personally, dinadamihan ko yung Himalayan salt kasi gusto ko yung lasa na maalat-alat tapos maasim-asim. So, yun lang. Ganun lang kadali. Tapos, halo-halo na. Ang favorite part ko dito is nakakabusog siya pero light lang. And malamig siya kapag kinain. Alam niyo yun, yung parang feeling nyo kumain kayo ng something cold like ice cream, pero healthy siya. So, magaan sa pakiramdam. Wala yung parang mabigat sa katawan na pakiramdam. Also, nga pala dun sa mga nagka-calorie deficit, okay din to. Kasi, usually, di ba, kapag nagsasalad, merong nilalagay na mayonnaise, mataas yung calories nun. Ito, yung ginamit natin na ingredients, everything is mababa sa calories. Kaya, pwedeng-pwede nyo siyang gamitin or pwedeng-pwede nyo siyang gamitin or kainin as rice substitute or pasta substitute. Favorite ko to na kinakain kapares ang meat, especially yung mga inihaw like liempo.